Magiging maganda ang pagsasama natin sa pagkakataong ito. Mr. Shi, may gusto ba kayong itanong sa kanya? Salamat. Na-review ko na ang tungkol sa sitwasyon ng Li Ying. Pero mas interesado ako sa kung ano ang future direction ng kumpanya niyo. Ang kumpanya namin ay kabilang sa mga nangunguna sa industriya ngayon. Tungkol naman sa Lian Technology, isa sila sa mga supplier namin dati. Wala itong kinalaman sa posisyon. Base na rin sa impormasyon nyo, kung ang pinakalayunin ng kumpanya nyo ay maglingkod sa mas malawak na publiko, nangangailangan ito ng karagdagang advancement sa technology. Sa ngayon, wala pa akong nakikitang solusyon. Mr. Shi, ganito kasi. Ang Li Ying ay isang matatag na kumpanya. Ang pag-i-invest sa kanila ang makakatulong sa atin na makapasok sa industriya. Isa pa, magandang relasyon ng Li Ying at Mingyu. Kumbaga, magkasama sa hirap at ginhawa. Tama yun. Naiintindihan ko. Malaki ang respeto ni Papa sa Li Ying. Ganun pa man, business is business. Kapag namumuhunan ka, pinibili mo ang future value. Kung gusto nyo makipag-collaborate, magpakita kayo ng plano para ma-enhance ang core technology nyo. Isa pa, isa kaming investment company at hindi isang charity. Alam nyo yan, hindi ba? Maraming salamat sa pagpunta nyo. Mr. Fang, pakihatid si Mr. Lee. Pero, Mr. Lee! Mr. Lee! Mr. Lee. Dito po tayo. Matatagalan pa ang technical breakthrough. Kapag nangyari yon, mapapalakas nito ang domestic chip production. Kaya ipagpatuloy mo lang yan at gumawa ka ng sarili nating patents. May tiwala ako sa'yo. Ibibigay ng Yunchuang ang lahat ng suporta. Salamat, Mr. Shi. Kung mareresolba natin ang issue sa pondo ng R&D, sigurado akong malaki ang magagawa natin. Bibisita ulit ako sa Lian bukas. Pag-usapan natin yan. Sige, alis na rin ako. Mr. Shi, tatapatin ko na kayo. Matagal ng kaibigan ng papa mo at ni Mr. Tian ang may-ari ng Li Ying. Kaya kung ipipilit mo ang Lian, nag-aalala ako na hindi mo makumbinsi ang buong board. Mahalagang bahagi ng investment ang mga meeting. Kung di mo kayang ayusin ang meeting schedule sa mga potential partner, paano ko ipagkakatiwala ito sa'yo? Base sa future trends ang investment ng Mingyu, hindi personal na connection. Mr. Tian, biglang dumating si Mr. Shi kanina. Hello, sir. Hello, Tito. Di ba nangako ka na susunduin mo May ako? nangyari kasi. Tito, hindi mo na ba ako mahal? Mr. Shi, Mamaya na lang tayo mag-usap ulit. i-edit ko na si Miss Jean. Pero nagrereklamo siya dahil hindi mo siya sinundo. Gusto niyang malaman mong nagtatampo siya. May sasabihin ka pa? Meron pa, hindi ka raw makontak ni Mr. Guanji sa phone mo. Anong kailangan niya? May i-host siyang dinner sa Warner Estate. Pinipilit niya na pumunta ka. Busy ako. Inaasahan ni Mr. Guanji na yan ang sasabihin mo. May mahalagang tao raw siyang ipapakilala sa'yo. Sige, sabihin mo sa kanya pupunta ako. Paano pala yung interview mo? Ipaliwanag mo sa kanila ang sitwasyon at i-reschedule mo na lang. Sige, gagawin ko na. Hi babe, mag-overtime ka ba? Shinjo, naalala mo ba yung sinabi kong interview ko kay Shian? Sinabihan ako ng editor ko na pinalitan ng journalist na mag-i-interview kay Shian. Ako na raw. Minsan na lang tayo mag-celebrate. Sorry talaga, Shinjo. 2 buwan ko ring pinaghandaan ng interview ko kay Shian. Bihira lang ang pagkakataong to. Ako raw ang gusto niya. Kapag hindi ko ginawa, wala kaming cover story sa next issue.
Alam mo naman na maraming kwento tungkol sa kanya. Wala pa siyang naging interview mula nung itinayo niya ang Mingyu Yunchuang. Ito ang una niyang exclusive interview. Sige, mag-celebrate tayo pagkatapos. Hihintayin kita sa baba ng office niyo. Pasensya na talaga, Shinjo. Biglaan talaga. Ayos lang, naiintindihan ko. Matagal ka naghanda para sa interview na to. Kailangan mong sulitin to. Maraming salamat, Shinjo. The best ka talaga. 7 p.m. ang interview ko. Pipilitin kong matapos agad. Masasamahan pa kita na mag-blow ng kandila sa birthday cake mo. Kapag tapos ka na, susunduin kita. Isasend ko ang location mamaya. Salamat talaga. Ayos lang talaga sa boyfriend mo. Okay lang daw. Sabi pa nga niya, susunduin niya ako. Alam mo, napakaswerte mo. Napaka-understanding talaga ng boyfriend mo. Samantalang ang boyfriend ko napaka-possessive. Kapag hindi ko siya sinipot, magagalit siya sa akin. Kahit ano pang dahilan ko. Tara na. Hello, Miss Jiang. Ako si Chen Xiang ng Mingyu Yunxiang. Hello, Mr. Chen. Miss Jiang, kailangan i-cancel ni Mr. Xi ang interview mamayang gabi. I-reschedule na lang natin. Pasensya na talaga. Ha? Kailan kaya namin pwedeng gawin ng interview? Sa parehong oras, sa susunod na linggo. O sa ibang araw na pwede ka next week. Kung next week pa ang interview, wala kaming cover story para sa next issue. Pwede kayang maglaan ng oras si Mr. Shi sa Makalawa? Sa umaga man yan o sa gabi. Kahit hatiin natin. Sa tingin ko, imposible yun. Fully book ang schedule ni Mr. Shi hanggang sa Makalawa. Pero, 2 oras kaya ngayong gabi? O kahit isa lang? May personal na lakad si Mr. Shi. Hindi talaga siya pwede. Pasensya na. Pero, Hi, Shanshan. Favor naman dyan. Tulungan mo akong alamin kung saan pupunta si Shian ngayong gabi. Hello? Anong sabi mo? Si Mr. Shian? Hindi ko siya kilala eh. Pero maswerte ka dahil kilala ko ang kaibigan niya na si Guanji. May private banquet sila sa Warner Estate ngayong gabi. Pupunta ang mga kilalang tao sa Jiangcheng na may connection sa Guan Capital. Hindi ko lang alam kay Shian. Pupuntahan ko na lang din. Teka nga, hindi ba kayo magsa-celebrate ang birthday ni Xinzhou ngayon? E di, hindi mo siya sisiputin? Eh, kesa naman, pakawalan ko si Shian. Kung sa bagay, mas charming ang babaeng career-driven. Maraming salamat sa pambobola mo. Warner Estate. Please enjoy. Magkita naman tayo. Mr. Chen, magandang gabi. Nasa Warner Estate ako. Ha? Miss Jiang, paano mo? Pasensya na kung pumunta ako, pero importante lang po talaga. Pwede bang pakisabi kay Mr. Shi na hinihintay ko siya rito? Sana maramdaman niya na sincere talaga ako at mapagbigyan niya ako. Makinig ka. Maghintay ka na lang muna. Subukan kong kausapin si Mr. Shi. Pero di ko may papangakong haharapin ka niya. May posibilidad na wala ka mapapala. Alam ko. Ganun pa man, maraming salamat sa'yo.